Sa pagpapatuloy ng kabanata, dito makikita natin na sinimulan ng gamitin ni Jihan ang kanyang divine power. Patuloy na lumalapit ang mga zombie at sumusugod sa lalaking ito, ngunit ang kanilang inabot ay ang malalakas na atake lamang galing sa ating bida. Sa isip ni Jihan wala pa rin ang tiyak kung matatapos niya ang Link Quest, ngunit patuloy pa rin siyang sumusubok. 6 na zombies na ngayon ang nalagas at malayo pa sa 1,000. Ngunit dahil sa kanyang patuloy na atake, patuloy na dumarami ang bilang ng mga zombies na kanyang napapatay. At pagkatapos ng ilang minuto, nakakatay na siya ng 26 sa kanila. Ang tanging hadlang sa kanya para mapatay sila ng isang bugso ng atake ay ang mga blood zombie, na kinakailangan niyang gamitin ang kanyang divine power upang labanan ang mga ito. Naisip niyang tapusin na lang ang mga zombies na ito ng sabay-sabay. Samantala, ang dalawa sa likuran nito ay lubos na nagulat habang pinagmamasdan ang kanilang taga-suporta na nagdadala sa kanila sa misyon. Mayroong malakas na ilaw sa paligid ng Archer, at iniisip niyang baka si Jihan ay isang pro. Ganon din ang iniisip ng babae, at sobrang kagulat-gulat na ang antas ng kontrol ni Jihan sa laro. Napansin niya na tila pinupuntirya lang ni Jihan ang mga ulo ng mga zombies. Habang sila'y nanonood lamang. Sa ngayon, nakaubos na siya ng 210 zombies, at mas lumalapit na siya sa kanyang Link Quest. Nagsimula na rin si Jihan na maglabas ng aura ng divine power. Pinalakas niya ang estadistikang ito ng 1 punto, at ngumiti dahil nagtagumpay ang ibang paraan niya para iakyat ang divine power. Ang mga divine item ay isang uri ng equipment na lumitaw noong 2010. Ipinagbebenta ang mga ito sa mataas na halaga dahil iniisip ng mga manlalaro na may mga lihim itong gamit, ngunit 10 taon na ang nakalilipas at walang nakahanap ng mga lihim na ito, kaya't bumaba ang kanilang halaga at wala ng mga player ang may interest pang bilhin ito. Marami sa mga manlalaro ngayon ang hindi na alam ang tungkol sa kanila, ngunit nag-iba ang pananaw ni Jihan tungkol dito nang makilala niya si Sofia. Isiniwalat niya na kayang gamitin ang mga divine item para mapalakas ang divine power ng mga manlalaro, ngunit ito ay umiepekto lamang kapag sila ay nasa tutorial pa. Ipinahayag din ni Sofia na ito ang dahilan kung bakit siya naging isa sa mga saint, kung saan hawak niya ang divine item at nagdarasal ng matagal dito. Sa pamamagitan nito, nadadagdagan ang divine power niya. Ipinakita niyang may mga ibang pamamaraan para sa ibang mga divine item, ngunit pareho pa rin itong epektibo. Hindi makapaniwala si Jihan na napakadali lang pala itong gawin, kaya't kung maaari, gustong kunin ang mga ito sa mababang halaga. Ngunit ibinahagi niya kay Jihan na hindi niya nagawang bilhin lahat ang mga ito dahil may isa pang may alam tungkol sa paraan na ito. Naisip ng ating bida na ito ay baka isang tao na nakasalamuha niya noong bumalik siya. Pero nung pumasok siya sa isang silid sa kanilang penthouse, at natagpuan ang maraming divine item na nagkalat. Nagulat siya nang makita niyang wala nang natitirang divine power sa mga ito, na nagpapatunay sa kanyang teorya na kinuha na ito ng isang saintess na kilala niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Seong Jaya, na itinuturing na pinakamahusay na taga-suporta sa South Korea. Siya rin ay nakipaglaban kasama ang Sword King, na naging asawa rin niya. Sa kasamaang palad, namatay din ang saintess na ito sa nakaraan, ngunit ang mga divine item na iniwan niya ay patuloy na magagamit. Isang steel pole ang isa sa mga ito. Hindi ganoon kadami ang divine power nito, ngunit pwede pa namang magamit. Ma-activate lamang ang divine power nito kapag mapatay niya ang isang cult member sa pagwasak sa ulo nito gamit ang tubong bakal. Siya na ngayon ang gumagamit ng pole na ito bilang pangunahing sandata sa misyon, at itinutuloy niya ang pagbasag ng mga ulo ng mga kalaban habang patuloy na nag-a-absorb ng divine power. Kahit pa bumababa ang kalidad ng item na ito pa rin ay epektibo laban sa mga halimaw. Sa kabilang banda naman, hindi mapigilan ni Lim na mabighani sa galing ng kontrol na ipinapakita ni Jihan sa laro. Masaya naman ibinalita ng Archer na ang kalapitang tower ay nabigo na. Wala itong kaalaman na may zombie nang malapit sa kanya. Ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil ipinakita ng babae ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada. Si Jihan ay tumingin sa kanya nang mapansin ang ginawa nito at tinitigan ito ng sandali. Alam niya na ito ay kilala bilang Plum Blossom Sword mula sa kanyang nakaraang buhay. Kinokonsidera rin ito bilang interim Sword King,
Ngunit hindi magandang nagtapos ang kanyang buhay sa kanyang nakaraan, nang mapatay siya ng orihinal na Sword King. Habang abala siya sa pag-aalala sa impormasyong iyon, bigla tinanong ang ating bida ng babae kung pwede ba siyang sumali sa paglaban sa mga zombies. Iniisip niyang mas madali nilang makukuha ang unang pwesto gamit ang paraang ito. Sinuri ni Jihan ang status window at tiningnan ang kanilang pwesto. Sila ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto, na may 398 kills na, kung saan ang 397 dito ay gawa lahat ni Jihan lamang. May natitirang 1 oras at 28 minuto na lamang ang natitira sa kanilang misyon, na pagtanto ni Jihan na wala na silang masyadong oras. At alam niyang kayang-kaya naman ng babae ito kahit wala ang kanyang tulong, naalala niya na ang layunin nila ay makuha ang unang pwesto. Kaya sa huli sumang-ayon si Jihan. Sa walang ano-ano biglang tumalon si Jihan sa tower papunta sa mga zombie sa baba. Nalabis na naman nagpagulat sa dalawa. Patuloy na bumabagsak ang ating bida patungo sa mga halimaw at kasabay nito binabalot ang kanyang sandata ng divine power. Layunin niyang tipunin ang lahat at tapusin sila ng sabay-sabay. Matapos ang ilang oras, hindi makapaniwala ang Archer sa kanyang nakikita. Inabisuhan sila ng sistema na sila na lamang ang natirang buhay para sa misyon na yon, nangangahulugang nakuha rin nila ang unang pwesto. Nabawasan ang kaba ni Jihan matapos ang limitadong quest event, ngunit nabigo siya sa link quest. Ang natapos niya lamang ay 560 na zombies, at opisyal nang nagtapos ang laro. Pagkabalik ng ating bida, patuloy na nagpapasalamat at pinupuri siya ng Archer. Ngunit sa kasalukuyan hindi man lang niya napansin ang lalaki dahil siya'y abala sa pag-iisip na pasukin muli ang lugar na ito kapag mas lumakas pa siya. Ang problema lamang ay hindi siya sigurado kung lalabas pa ulit ang quest sa susunod. Sa kabilang banda, patuloy na nakatitig si Lim sa baba ng tower kung saan nangyari ang masakar na ginawa ni Jihan. Alam niya na ang ganitong uri ng manlalaro ay hindi kapanipaniwala, ang isang player na mas mababa pa ang antas kaysa sa kanya. Ngunit nagawa pa rin nito ang pagtagumpayan ang laban sa mga halimaw, nagtataka siya kung paano ito nangyari. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napalingon siya nang mapansin na papaalis na ang kanyang kasamang Archer. Dito makikita pa rin ang kasiyahan sa mukha nito habang ito'y naglalag out. Pagkatapos, lumapit si Lim kay Jihan. Tinanong ni Jihan si Lim kung bakit niya alam ang pangalan nito, bagamat hindi pa sila nagkakakilala bago ang misyon na ito.